Ka-high blood, aanhin mo ang 5,000 na ibibigay mo sa mga tricycle driver na yan. Kung wala, Pangulong BBM, sana makonsensya ka dahil hindi ka rin magiging presidente kung hindi sa pamilya Duterte. Sila ang tunay na dahilan kung bakit ka naging Pangulo ng bansang Pilipinas. Yun pala, sa kakatawan nyo, kayo pala yung dapat na pagtawanan. Dahil yung kabubuan na sinasabi nyo sa iba ay nasa sa inyo pala. Kumusta mga boss? Nandito naman tayo dahil patuloy tayong nagpapakalat ng katotohanan. At eto na nga, no, meron akong nakita dito na kung saan isang nanay ay galit na galit kay PBBM dahil sa ayudang 5,000. So, pakinggan nyo po at i-play natin dito para marinig nyo rin po, no, at siyempre para makapagbigay din kayo ng kung ano yung masasabi nyo dito. Diba? So, i-play natin. nakaka-high blood, aanhin mo ang 5,000 na ibibigay mo sa mga tricycle driver na yan. Kung wala namang gasolinang mabibili, tanga-tanga mo talaga. Hindi ka na nag-isip. Unahin mo muna ang gasolina sa kakamamod-mod ng tigil 5,000. Importante yun. Bobo ang puta. Ayun, no, narinig nyo naman, sabi ni nanay na high blood daw siya dahil 5,000, ano ang mabibili? Anong mabibiling gas? So, nako, ang 5,000 na yan nanay ay napaka raming gas na ang mabibili mo dyan. Ilang litro din yan, no? At hindi mo yan mauubos sa isang araw lang na pamamasada. Napakalaking tulong din po yan. Diba? Napakalaking tulong po yan sa ating mga kababayan na mga drivers na naghahanap buhay, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na naghahanap buhay na maliit lang ang kinikita sa araw-araw. Diba? At alam nyo naman po, no, hindi naman po kasalanan ni PBBM kung bakit tumaas ang gasolina. Diba? Hindi naman po kasalanan ni PBBM yan dahil world market po, no, ang namumblema din dyan. Dahil sa nangyayari ngayon ng giyera sa Middle East. Diba? Hindi lang po sa Pilipinas ang naghihirap, no? Hindi lang po sa Pilipinas ang mataas ang presyo ng petrolyo, no, gas, dahil buong bansa po ay namumblema po diyan. Di ba? Tapos kayo banat lang kayo ng banat. Pasalamat nga po tayo dahil mayroong 5,000 agarang tulong, no? Fuel subsidy, di ba? Na kung saan ay makakatulong sa mga drivers na naghahanap buhay, no? Kahit papaano, mabigyan sila ng konting tulong. So, dapat nga talaga pasalamatan yan dahil bihira lang ang presidente na pag tumataas ang petrolyo ay agad-agad nag-iisip ng solusyon. Di ba? Sa panahon ni PBBM, nakikita naman natin at ramdam naman natin. Oo nga, tumaas ang gas. Pero hindi lang sa Pilipinas. Hindi lang problema ng Pilipinas yan, kundi buong bansa. Diba? Dahil apektado tayo sa nangyayaring giyera sa Middle East. Dahil pahirapan, no, ng gas, no, petrolyo. At nakikita naman natin ang mga solusyon na ginagawa ni PBBM. Diba? Na kung saan, no, humingi siya ng emergency power para makontrol ang mga presyo ng mga pamilihin, di ba? Ramdam naman natin yung presyo ng mga pamilihin hindi sumasabay, di ba? At kita nyo naman, halos lahat ay ginagawa niya para masolusyonan ang problema na ito. Buti nga si PBBM gumagawa ng solusyon. Di ba?
Tapos nagagalit pa rin kayo. Eh bakit? Ang dating administrasyon, nung tumaas ba ang petrolyo, dahil hindi lang sa panahon ni PBBM nangyari ito. Nangyari din po ito sa panahon ni Tatay Digong, no? Sa kanyang panunungkulan ay nangyari din po ito. At anong sabi niya? Wala daw siyang magagawa sa pagtaas ng petrolyo. At sinabi pa nga niya na sa pagtaas ng petrolyo ay kadalasan sumasabay ang mga pamilihin. Tumataas ang mga presyo ng mga pamilihin. So, di pa rin kayo nagalit sa kanya noon. Samantala, sinabi na niya wala siyang magagawa. Kaya nga noon, tumaas ang mga pamilihin at yung 1 kilo ng sili umabot sa 800 kada kilo ng sili. At yung sibuyas naman umabot sa 650 kada kilo. Kung natatandaan nyo pa yan. Di ba? Tapos, sa panahon ni PBBM, walang pinakamataas na pamilihin. Di ba? Kasi sinusolusyonan niya, hinahanapan niya ng paraan para hindi mahirapan ang taong bayan. Samantala sa panahon ni Tatay Digong nyo ay marami ang sobrang nagmahal ang presyo. Pero di pa rin kayo nagwala at di pa rin kayo nagalit kahit na sinabi na niya na wala siyang magagawa. Diba? Ang hirap sa inyo, siguro mas maganda siguro na walang gawin yung presidente para hindi kayo magalit. Na katulad ng iniidolo nyo. Diba? Kasi, meron na nga ginagawa ang Pangulo, panay panira din kayo, panay galit din kayo sa kanya. Kahit na ginagawa niya yung paraan, sa tingin niya makakatulong sa bansa natin. Ayun, todo sira pa rin kayo sa kanya. Kahit na naghahanap na nga ng paraan yung presidente, ay hindi nyo pa rin nakikita. Eh samantala yung dating administrasyon na si Duterte, ay sinabi na niya na wala siyang magagawa, hindi pa rin kayo nagagalit. Di ba? So ito pang isa, no? Pakinggan natin itong si Tatay. May panawagan kay PBBM. Ayan, i-play natin dito. Panawagan ko sa iyo, Pangulong BBM, sana makonsensya ka dahil hindi ka rin magiging presidente kung hindi sa pamilya Duterte. Sila ang tunay na dahilan kung bakit ka naging Pangulo ng bansang Pilipinas. Huwag mo sanang kalimutan yan. Pero may amnesia ka na at hindi mo naalala ang lahat ng kabutihan sa iyo, bagkus masyado mong pinulitika. Masyado mong pinulitika si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya ang dahilan kung bakit narespeto ang ating bansa ng iba't ibang bansa dahil sa kanyang leadership, sa kanyang competency na pamamahala. Kaya Pangulong BBM, sa mga oras na ito, sana makonsensya ka. Okay, narinig nyo naman yung sabi ni Tatay na makonsensya ka naman, PBBM. No, kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi ka mauupo bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. Pero alam nyo po ba, Tatay, yung mga sinasabi nyo ay narinig nyo lamang yan sa mga kapitbahay nyong mga marites. At alam nyo po ba, nung start ng campaign ay agad-agad na nag-file ng COC itong si PBBM ng kanyang pagkandidatura bilang presidente at itong iniidolo nyo ay hindi nag-file ng candidacy agad-agad dahil tinitignan nga niya kung ano ang malakas dahil sinisigaw nga ng kanyang mga supporters ay magpresidente ka, Inday. Diba? Magpresidente ka, Inday. Umiiyak pa nga yung mga supporters niya na para magpresidente. Kaya hindi nag-file agad-agad ng candidacy dahil tinitignan niya kung sino yung malakas. Pero nung mapansin niya, kasi nung panahon na yon, ay isa rin po ako sa mga nagkali-survey ng aktual at kahit saan nga akong mapuntang lugar, ay talagang landslide. Malakas talaga ang Bongbong Marcos. So, nung mapansin niya, makita niya na pag nagpresidente siya, no, pag kinalaban niya si Bongbong Marcos ay wala siyang panalo. Tapos sabihin mo, makonsensya. No? Kaya ang ginawa na lang niya ay nag-BP siya. At siya mismo ang nagsabi niyan
na kung makita nyo sa mga video na iba, no, yung mga dating video, ay siya mismo ang nagsabi na, BBM, gawin mo akong vice president mo, no? Magtulungan tayo. At yan ang sabi niya. Pero ngayon tila nag-iiba yung tono, no? Sabi niya na si BBM daw ang nakiusap. Pero kung makita nyo dun sa mga video, siya mismo ang nakiusap. Siya mismo rin ang nagsabi niyan. Diba? Kaya nag-bias siya dahil nakikita niya na dun ay pwede siyang mananalo bilang Vice President ng bansang Pilipinas. No. Kasi pag presidente ay alam niya na malabo siyang mananalo pag binangga niya itong si Bongbong Marcos. Kaya nga tinawag na unit team at dahil akala natin walang kulay, no, at akala natin sila yung magkapagbago. Pero bakit tila hindi nagkasundo ngayon, di ba? Yung unit team noon nagkawatak. Yung hindi ka unit team, yun yung nagkasundo. Diba? Kung nakikita natin yung mga kalaban ni PBBM na presidente noon, ay ngayon, kasundo na, no? Magkakasundo na sila nila PBBM. Tapos, etong siya lang. Diba? Tapos, sabihin ni tatay na makonsensya. So, si PBBM, hindi po yan naupo bilang presidente nang dahil lang sa mga Duterte na sinasabi mo. Naupo si PBBM dahil po yan sa suporta at pagboto ng mga Pilipino. Pilipino po ang bumoto dyan para maupo, para mahalal bilang presidente ng Pilipinas. Kaya hindi dapat makonsensya si PBBM dahil wala naman siyang ginagawa. Dahil kung titingnan nga natin, kung babalikan nga natin ang 2016 na eleksyon, dapat nga na tumanaw ng utang na loob itong mga Duterte na to dahil hindi mananalo, no, ang sinasabi nyo na si Tatay Digong dahil kung hindi kinampihan o hindi tinulungan nila Bongbong Marcos noong 2016, hindi sinuportahan ng loyalist, ay malabong mananalo. Dahil kung natatandaan nyo, kaya nga nagsabi itong si Tatay Digong nyo na kung maupo siya bilang presidente ng Pilipinas ay ipapalibing niya si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Diba? Kung nakikita nyo yun, yung balita, kahit na, ayan, ilagay natin din dito, ayan. Ayan, kung saan, nagsabi mismo na kung sakali na siya ay mananalo bilang presidente ng Pilipinas, ay papayagan niyang ipalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So yan yung naging agreement nila. Tapos sasabihin nyo na makonsensya. Diba? Bago kayo magsalita ng mga ganyan, tignan nyo muna, no? Kung yan ba ay tama. Diba? Kasi baka mamaya, pati kayo na fake news. Ayan, no? Nakita nyo ba to? Kung malamang nakita nyo na to, yung ginawa ni Balita at Kaalaman na kung saan nilagyan lang naman niya ng price yung ilong ni former President Duterte at ayun, galit na galit ang mga DDS. Gustong manakit. Para bang gusto na nilang kainin itong si Balita at Kaalaman, no? Hindi daw nirespeto, wala daw respeto, no? At kung ano-anong mga masakit na salita ang sinabi. At ang malupit dito, gumanti nga sila, pero isinama pa ang tatay yata ni Balita at Kaalaman ito, no? At alam na alam nila yung respeto, no? Alam na alam nila yung salitang walang respeto. Pero bakit ganon? Pero bakit kayo, kapag kayo ang gumawa, ay hindi nyo naiisip yung salitang respeto? Ito, isa pa lang to. Diba? Yan pa lang ang gumawa. No, si Balita at Kaalaman pa lang ang gumawa. Samantala kayo, napakarami na. Kita mo, yung ginawa nyong AI na sumisingot, si PBBM. Yung sinasabi nyong
abutan ng droga na kung saan pinalitan nyo. Samantala, PIN ng Partido Federal ng Pilipinas yun, pinalitan nyo. Tapos, pumunta siya sa United Nation, ginawa nyo ng sipon. Diba? Tapos yung ginawa nyo na larawan ni PBBM na pinagsusunog nyo. Tapos yung laruan na ginawa ng mukha ni PBBM. Na ibinato nyo sa baba, inapakan, di ba? Di nyo man lang naisip na walang respeto. Pero pagka ginantihan kayo, no, pagka gumawa lang ng konti, katulad ng ginawa ni Balita at Kaalaman, ay galit na galit kayo. Tapos dinamay nyo pa yung pamilya, yung tatay ni Balita at Kaalaman. Di ba? Nakikita nyo yung kawalang karespeto ng iba, pero yung pag kayo ang gumawa, hindi nyo naalala o nasasabi sa sarili nyo na wala rin kayong respeto. Di ba? Hindi nyo naiisip na kayo din ang pasimono, kayo din ang pasimula. Tapos galit na galit kayo. Pagka ginantihan kayo, gusto nyo maging masaya lang kami. Maging masaya lang ang mga sumusuporta sa Marcos habang pinapanood kayo na gumagawa ng mga kung ano-ano. Diba? Ayaw nyong gantihan dahil gusto nyo kayo lang ang may punto. Diba? Kaya Balita at Kaalaman, pagpatuloy mo yan. Kasi itong si Balita at Kaalaman, mga boss, ay isa sa mga tunay na sumusuporta kay PBBM. Kaya talagang nang-aasar po yan. Kaya tuloy mo yung mga ginagawa mo. Asarin mo sila hanggang sa ma-high blood at tuluyan na silang maglaho. Ito pa no, kung nakakita nyo ito. Balita to ngayon dahil trending to, dahil panay-panira sila dito. Sinasabi nila bobo, pero mas nakakatawa na bumabalik sa kanila yung salitang bobo. Dahil si Lovely Granada ay sinasabi nila na bakit inahamon ng debate itong si Vice President Sara Duterte wala pa namang eleksyon. Samantala, nung hinamon nila si PBBM ng debate ng isa sa mga vlogger nila, ay yun, happy lang sila. Tapos sinasabi nila kung ano-ano, di naman yan lalaban, kung ano-anong panira. Tapos ngayon, na may naghamon sa iniidolo nila, ay galit sila. Di ba? Na kung saan, sila rin naman ang nag-udyok dahil hinahamon nila ng debate itong si Lovely Granada, hinahamon ni Lovely Granada ng debate ang kanilang iniidolo. Para makita kung sinong matalino. Tapos ngayon, dahil lang sa sinabi ni Lovely Granada na ang Jensan ay parte ng Davao, ayun, pinagtawanan. Dahil hindi daw mananalo sa debate. Di ba? Kasi daw mali. Paano naging parte ng Davao itong Jensan, no? So ayan, tignan nyo. Kasi no, mismo lugar nyo, hindi nyo alam ang history. Bago kayo tumawa, bago nyo pagtawanan ng isang tao, alamin nyo muna kung ano yung katotohanan. Hindi yung banat kayo ng banat. Yun pala, sa kakatawan nyo, kayo pala yung dapat na pagtawanan. Dahil yung kabubuan na sinasabi nyo sa iba, ay nasa sa inyo pala. Ayan, basahin nyo. Kaya minsan, research din. No? Wag banat-banat, no, na kung anong marinig, yun ang ilalabas agad, yun ang sasabihin. Mag-research din po kayo para hindi kayo mapasama sa mga pakalat ng fake news. Yan. Di ba? Bago naging part ng Region 12, ay naging part muna ng Region 11 ang Jensan. Tapos tawa kayo ng tawa, kayo pala yung nakakatawa.
Ayun mga boss, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito lang yan sa Noipy Mine. Ingat po kayo palagi.